So parang naka-highlight din po doon sa pera. Kumbaga ho, ang dating dito sa paliwanag ni Direk Noelsa, parang interested po si BJ sa pera ni Luis. Sa pera ni Luis. Sa pera ni Luis. Ano mawain po natin? Although syempre ho, as a YouTuber, tayo mga gumagawa po ng content, mga nagla-live paminsan-minsan, syempre ho, naghahangad po tayo ng magandang views para magkaroon po ng magandang revenue. So napaka-plastic naman ho, kung sasabihin natin, si BJ ay tumutulong lang kay Luis, ayaw niya po ng revenue. Real talk lang ho. Hinahanap po ni Dave yung pera. Nasaan daw yung pera? Ang dating po, ba't ang tagal-tagal, ba't hindi maibigay-bigay hanggang ngayon? Sabi pa nga po ni Dave, kung talagang may pera, bakit hindi maibigay ka agad? Kumbaga dapat daw, 3 days lang dapat maibigay na kung talagang may pera. Maraming paraan para tayo ay maka-acquire ng mga properties, ng mga kagamitan, mga pag-aari natin, etc. Unang paraan, pinaghirapan natin, pinagpagudan natin. Pangalawa po, mayroong mga taong nagbibigay sa atin. Okay? Regalo, bigay. O kung ano pa man ang tawag doon. Regalo, pabuya, etc. Iba pa yung pabuya eh. Basta regalo sa'yo, bigay. Out of love. Out of care sa'yo, binibigyan ka. Pangalawa yun. Pangatlo po ay sponsorship. Okay? Dito po yung papasok. Sponsorship. Ikaw ay dumulog or ikaw ay humingi ng tulong sa mga tao. Lumapit ka kung kaninong vlogger, lumapit ka kung kaninong tanggapan na nasa publiko, humingi ka ng tulong. Sponsorship po ang tawag doon. Tapos yung isa ay pabuya. Pinagtrabahunan mo din yon. Parang related siya dito sa una. Okay? So yun, pagtuunan po natin ng pansin. Panglima, ito po yung mahirap. Ito po yung pinakamasalimuot sa lahat. Nagkaroon ka ng gamit or kaperahan, etc. Nagkaroon ka ng mga bagay na nasa sayo ngayon galing sa nakaw. Lahat po ng gamit na na-acquire mo or kaperahan ay considered as ang ownership po niyan ay sa iyo. Meron pa pala ako nakalimutan. Yung pamana, parang considered rin as bigay sa iyo. Pamana, yun yung ikaw yung naging beneficiary, pinamanahan ka ng magulang mo. Okay, considered as yours din yun. Ano po yung ibig kong sabihin? Mga kapambihira? Meron po akong ipi-play na video, isa rin po sa reactor, yun rin pong reactor kanina. Meron tong ipi-play na video. Obserbahan po natin, tama ba yung kanilang mga feed sa kanilang mga audience at yung mga kaisipan na kanilang ini-impose sa kanilang community na dapat bang itanong na yung gamit mo ay sino ba ang dapat makinabang? Okay. Sa pagkakaalam ko po, kung sino ba ang dapat makinabang. Okay, play po natin mga kapambira, pakinggan po natin. Hinahanap po ni Dave yung pera. Nasaan daw yung pera? Ang dating po, ba't ang tagal-tagal, ba't hindi maibigay-bigay hanggang ngayon? Sabi pa nga po ni Dave, kung talagang may pera, bakit hindi maibigay ka agad? Kumbaga dapat daw, 3 days lang dapat maibigay na kung talagang may pera. So ang dating po dito, parang duda si Dave, na may pera si Tekram? What? So parang medyo minamaliit po si Tekram dito. So hindi ko po alam kung anong pakiramdam ni Dave nung nakatira siya doon. Lumalabas pa na walang pera si Tekram, para pagdudahan niya po na yung pera na yun ay hindi na ibibigay sa kanya. Although ito po ay medyo mabigat na akusasyon po ito, mga kawayan po natin. At gaya po ng binanggit ko po kanina, mukhang ipinapahiya po dito si Tekram. Lalo't ang usapan ho ay patungkol po sa pera. Ngayon ang tanong, marapat ho bang ibigay po kay Dave yung pera? Yung sinasabi ho na nakalaan po sa kanyang pag-aaral. So po pwede po natin i-comment po sa baba kung marapat hong ibigay kay Dave yan or dapat lang munang itago ni Tekram tapos ibigay po sa tamang panahon. O kaya naman, gaya ng narinig natin kina Tekram, itatanong sa mga sponsor, kung marapat ibigay, ibibigay. Pag sinabing babawiin, di isosoli. Ano mga kabayan natin? Napakinggan po ninyo mga kapambihira. Tinatanong niya kung sino ang dapat makinabang sa mga gamit ni Dave or pera ni Dave. Napanood ko yung video ni Brother Jose
doon sa pinapanood niya na video ni Kuya July Paunil. Subalit ang problema dito, hindi niya naiintindihan yung video. Naghahanap siya ng mga butas na pwede niyang sabihin kay Kuya July, pero wala siyang makita. Wala siyang makita. Kaya nagkasya na lamang siya doon sa konting pagkakamali ni Kuya July, yung tinatawag nating honest mistake na talaga namang pinuproblema ni Brother Jose. Nagkasya na lamang siya doon sapagkat yun lang ang pwede niyang maibutas kay Kuya July at doon tuwang-tuwa na siya. Sa pagkakataon na ito, naawa ako sapagkat hindi niya naiintindihan yung mga pakahulugan ng sinasabi ni Kuya July. Naawa ako sapagkat ganun lamang kalimitado yung laman ng kanyang utak para intindihin, namnamin yung mga salita na binibitiwan ni Kuya July. Hindi siya makamove on kay Kuya July. Lumipas na ang July, August, at tayo ay September na. Subalit ang utak ni Brother Jose ay nasa July pa rin. Kaya nga, nagka-July na rin ang kanyang utak. Kumbaga, nalulumpo na. Masyado nang mabababaw ang kanyang mga kagat. Kaya nga, doon sa pinakita ko sa umpisa ng video, na hindi masabi-sabi ni Brother Jose yung pang-7 na mga dahilan kung bakit ka nagkakaroon ng pera, ng mga bagay, ay dahil sa pagsipsip sa ibang tao. Yun yung hindi niya masabi-sabi at hindi niya binanggit dito sa pang-7 na dapat na mga halimbawa kung bakit nagkakaroon ka ng mga bagay, ng pananalapi at kung ano-ano pa na binigay ng iba o kaya naman ay nakuha mo sa natural na paraan o kaya naman sa masamang paraan. Yung mga 6 na binanggit niya na halimbawa, yung iba dyan applicable sa kanya. Sapagkat yung iba, bibigyan lamang siya. Yung mga taong natutuwa dun sa ginagawa niya, nakapareho lamang. Kung bakit niya naman binanggit yung mga halimbawa na yan, bukod sa hindi niya naiintindihan yung sinasabi ni Kuya July at ayaw niyang magmukhang tanga at magmukhang walang alam, kaya nagbigay siya ng mga halimbawa. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, at muntik niya pang makalimutan yung tinatawag na pamana na sinasabi niya. Subalit hindi niya binanggit yung number 7 na ang ibig sabihin ay paninipsip para magkaroon ka ng pera, ng pakinabang, para makakuha ka ng kapatak na dugo, pera man yan o mga bagay o suporta, kailangan mong sumipsip dun sa isang tao na kailangan mong sipsipan para naman makinabang ka. Yun ang ayaw banggitin ni Brother Jose na aking babanggitin ngayon. Hindi ka makakatakas, brother. Sa lahat ng ginawa mong pagbumukbang, ito yung pinakamatindi sapagkat hindi ka na nagkasya sa mga natural na pagkain. Ang gusto mo naman ngayon ay sumipsip ng dugo ng iba para mabuhay. Kung baga, ikaw ang surot 2.0 version sapagkat medyo mas nakakaangat ka ng konti sa mga surot na sumisipsip din ng dugo. Ganon din naman sa mga lamok. Ikaw ang kanila pong pinakamataas na antas ng mga sumisipsip ng dugo sapagkat ikaw ay isang vampira. Kaya nga, nababagay lamang sa iyo ang mga katawagan mo, pati sa mga kasama mo na mga kabampira. Kapambihira pala. Kapambihira. Sorry. Brother Jose, na ano lang ako, honest mistake din yun. So mga kabampira, kapambihira, ito lang yung masasabi ko. Ipapaliwanag ko sa inyo yung sinasabi ni Kuya July. Unahin natin yung hindi niya maintindihan at tuwan-tuwa siya dun sa konting pagkakamali o honest mistake sa pananalita ni Kuya July na hindi naman big deal, subalit kinuha niya pa rin sapagkat ito lang ang nakikita niyang paraan para makabawi ng konti. Kumbaga, walang-wala na eh. Pumulot na lang ng mga mahinang anggulo itong si Brother Jose, kaya lalong nagkakagulo ang kanyang mga sinasabi. Ganito lamang, kung bakit nagkamali si Kuya Bal ng pagbanggit ng pangalan na instead of Dave, ay nababanggit niya ng 2 beses si Luis
sa dalawang pagkakataon, ito ay dahil sa tinatawag po nating good premonition. Ibig sabihin, parang mas nakikinikinita ni Kuya July na mas karapat dapat ngayon sa pagkakataon na ito, sa mga oras na ito, si Luis kaysa kay Dave. Na baka sa mga susunod na araw, kung bakit hindi mapunta-punta kay Dave at hindi agad maibigay sa kanya yung sinasabi ninyong pera, yung sinasabi ninyong para kay Dave, para sa kanyang pag-aaral, ay baka naman nakaraan talaga para kay Luis. Kung bakit hindi agad maibigay, nasa mga sponsor yan, nasa mga founder, kung ano ang kanilang tamang desisyon, na kahit sabihin pa natin na ibinigay yan noon kay Dave, ay pwede rin namang mabawi at mabago ang kanilang desisyon. Sapagkat yan ng mga oras na ibinigay kay Dave ay nasa pangangalaga nila Tatay Tekram ng Manalastas family. Mayroong magandang ugnayan, relasyon sa kanilang pamilya, sa bawat isa. Ibig sabihin, qualified si Dave na tumanggap ng mga ganong klaseng mga blessing, na mga ganong klaseng sponsorship. Ibig sabihin, nandoon yung tinatawag na koneksyon. Subalit, sa mga oras na itong koneksyon na ito ay maputol, yung relasyon sa pagitan ni Dave at ni Tatay Tekram in a bad situation, napuputol din yan yung ginagawang pagtulong ng mga sponsor. Maliban na lamang kung majority nila ay makapag-usap na magsasabi na ibigay pa rin kay Dave ang lahat ng para sa kanya, lalo na sa pag-aaral. Subalit nasa mga sponsor pa rin ang huling desisyon kung sasabihin nila na instead na ibigay lahat yan kay Dave, ay itulong na lamang sa iba, gamitin sa ibang mga beneficiaries na kagaya ni Luis na hindi malayong mangyari. At ito nga ang ating pong posibleng pwede na nakikinikinita kung bakit nakikita ko rin na nababanggit ito nang hindi sinasadya ni Kuya July ang pangalang Luis. Yun ang hindi kaya mong masagap ng iyong kaisipan, Brother Jose. Hindi pagkakamali yun per se. Hindi yun pagkakamali na basta na lamang honest mistake. Mayroong mga pakahulugan yan kung bakit may mga bagay tayo na nasasabi na hindi naman dapat nating sabihin. Subalit, ito po ay ating nabibigkas dahil ito ay may kahulugan sa hinaharap. Hindi mo alam yun sapagkat wala ka namang vision, Brother Jose. Ang meron ka lamang night vision kapag sa oras ng gabi na ikaw ay umaatake bilang vampira para sipsipin ang mga dugo ng pakinabang sa iba na kagaya ni Dave na ginagawa mo. Yung ayaw mong banggitin na pangpito, applicable sa'yo. Kaya mo nga ginagawa yan kay Dave para makasipsip ka ng kanyang dugo, para magkaroon ka ng pakinabang. At binanggit mo na rin yung mga ibang halimbawa kung bakit tayo nagkakamit na akin na rin nasabi ng pera o ng iba pang mga bagay. Ito ay binanggit mo dahil para hindi na kami magtanong na kung sakasakaling magkaroon ka man, masasabi mong, hindi ba nabanggit ko na yan sa inyo nung nakaraan na ang halimbawa kung bakit tayo nagkakaroon ng pera, ng mga bagay-bagay, ay dahil sa bigay ng iba, incentives, pabuya. Yun ang sasabihin mo. Para nga naman hindi halata na sinasabi mong deserve mo rin naman, na pinagpaguran mo rin naman. Malamang pinagpaguran mo rin yan, hindi lang basta pinagpaguran mo yung ginawa mo, Brother Jose, kundi kinapalan mo yung mukha mo, di ba? Kinapalan mo yung mukha mo na dumikit kay Dave para makasipsip ka ng dugo. Yan, tama naman yan. So, wag kayong magtaka, mga kabampira, mga kapambihira, na kung magkakaroon man si Brother Jose ng mga sponsor, ay dahil na rin kay Dave. Siyempre, kung sino yung mga sponsor ni Dave na naniniwala pa rin sa kanya na nagtitira, yun din yung mag-i-sponsor kay Brother Jose. Yan yung tunay na pakinabang. At ito pa, tutulungan na kita, Brother Jose, kung bakit hindi mo maintindihan yung sinasabi ni Kuya July, na kung bakit tinatanong pa, pinag-uusapan about doon sa pera ni Dave, ay dahil doon sa mga ikinukonsider kung bakit hindi agad maibigay-bigay. Na tinatanong ni Kuya July kung karapat dapat pa ba si Dave na makuha niya yung pera, kung ano yung mga bagay na dapat gawin, na po pwedeng magdesisyon yung mga sponsor na ibigay o maghintay ng tamang pagkakataon. Ibig sabihin, pag sinabing maghintay ng tamang pagkakataon, hindi basta lang yan 3 days na ibibigay na ganun-ganun na lamang, sapagkat maraming tao ang involved dito.
yung mga sponsor at yung iba na kailangan nilang magkaroon ng collective o tinatawag po nating majority decision bago magkaroon ng desisyon para ibigay kay Dave ang pera o ipagamit sa iba. Hindi ba? Kagaya na pinagpipilitan mo, Brother Jose, na para kay Dave yan. Si Dave ang may karapatan. Hindi pa naman patay si Dave na kahit anong gawin mangyari, ang gamit at ang pera ay para pa rin kay Dave. Baka nakakalimutan mo na ang masusunod pa rin dyan yung mga taong nagbigay. Kung baga sa sinasabi mong pamana, kahit na mayroong kang pamana sa iyong anak o sa iyong ampon, sa mga oras na nagkaroon ng problema, pwedeng mabago ang tinatawag nating testamento, ang tinatawag nating inheritance sa ating mga pamilya. Hindi ito basta-basta magkakaroon ng katuparan kung hindi magkakaroon ng tinatawag nating magandang komunikasyon at magandang relasyon na hanggang sa kahuli-hulihan na dapat patibayin. Ganun yun. Hindi naman kinukuha yung pera ni Dave kung para talaga sa kanya yan. Hinihintay lang yung tamang pagkakataon sapagkat hindi lamang si Dave ang nag-aantay dyan. Mayroon ding mga taong na gustong makinabang. Yung mga kumuha kay Dave, kila Tatay Tekram, at yun namang mga iba din na gustong sumipsip, na gustong makakuha ng konting patak ng dugo ng biyaya na manggagaling kay Dave. Yun ang iniiwasan nila. Walang problema kung para sa talagang pag-aaral yan ni Dave. Kahit sila Tatay Tekram, they would be glad and be happy na magamit ng taong ito kahit papano yung kanyang pera kung para sa kanya naman talaga. Pero kung may mga pagbabago dahil sa mga hindi maiiwasan na pangyayari, no? Dahil yan ay binigay ng mga sponsor when they are in good terms, na ngayon ay ibang usapan na, kaya hindi ganun kadali i-release ang pera. At mayroong mga tao na mayroong sariling pag-iisip na gusto nilang itong pera na ito ay magamit sa tamang pamamaraan, sa tamang pagbibigyan. Yun ang ibig sabihin ng Brother Jose. Huwag mo nang babanggitin pa yung mga kesyo. Buhay pa si Dave, na kesyo ganito, na kesyo ganyan. Ang dami mong problema. Pinuproblema mo yung pera ni Dave. Bakit puro pera? Naintindihan ko na. Isa ka nga palang kabampira. Mga kabampira. Kapambihira pala. Sorry, honest mistake. Nagaya ako kay Kuya Jolay. Pero kapambihira pala. Pambihira yan. Namamali din pala ako. Sorry naman. Brother Jose, ganito lang kasimple yun. Hindi porket ibinigay sa atin ng isang bagay na sinabi ikaw ang magmamana nito, na mapupunta sa iyo ito sapagkat ikaw ay aking anak, ikaw ay aking tagapagmana. Hindi porket nasabi ang mga bagay na yon, ay yun na rin ang mangyayari sa kahuli-hulihan. Sa mga oras na may pagkakataon na hindi kaaya-ayang nangyari at nagkaroon ng hindi magandang relasyon, itong inheritance na ito, itong pamana na ito, ay nababago. Pwedeng mabago. Pwedeng maibigay sa iba. Sapagkat hindi na nagtama ang kanilang ugnayan, ang kanilang magandang relasyon na nasira. Ito pa ang isang magandang halimbawa. Pinaka-importanting halimbawa. Tayong lahat, makasalanan ka man, mabuti ka man, tayong lahat ay anak ng Diyos, ng ating Ama. Ang sabi ng ating Panginoon, ng ating Ama, tayo ay magiging tagapagmana ng kanyang kaharian. Tayo ay magiging tagapagmana ng kanyang yaman doon sa kalangitan, na dapat din naman nating i-claim sapagkat tayo ay kanyang mga anak. Subalit, lahat ng yan ay hindi mapapasa atin kung ang ating relasyon sa ating Ama, sa ating Diyos, ay mapuputol, ay masisira, kung ikaw ay lalayo sa kanyang tahanan, sa kanyang presensya. Hindi mangyayari yan kung ang relasyon mo sa Diyos ay mawawala, ay bigla ka na lamang liliko sa tinatawag niyang tuwid na daan para sa iyo, para makuha mo yung mga pamana na yan na nasa langit. Ganon din naman sa buhay natin sa mundong ito. Yun ang tamang kapaliwanagan dyan. Nakagaya sa nangyayari kay Dave, kung bakit posible na hindi niya makuha ang kanyang pananalapi na kahit na ibinigay sa kanya, na binigyan siya ng karapatan ng pananalapi at anumang bagay, ay pwede niyang hindi makuha. Posible. At ganon ang nangyayari dito sa sitwasyon ni Dave na dapat mo maintindihan, Brother Jose. Kaya nga,
Kaya nga sa halimbawa na ito, kahit ikaw, Brother Jose, kahit sabihin pa nating brother ka, na may nakakabit na brother sa pangalan mo, kung ikaw naman ay hindi karapat-dapat, dapat sa'yo, tanggalin mo yung Brother Jose, ang ipalit mo ay Dracula Jose. Yan. O ngayon, naiintindihan mo na. Yung pera ni Dave, huwag kang mag-alala, mapupunta kay Dave yun sa tamang panahon. Kung sakasakali. Hindi naman pinagdadamot, hindi kinukuha, hindi ninanakaw, mapupunta sa kanya yan sa tamang panahon. Kapag siguro, wala na kayo sa tabi ni Dave at hindi nyo na kinukurap ang kanyang isipan. Hindi ba? O ngayon naiintindihan mo na yung sinasabi ni Kuya July kung bakit mayroon siya mga patanong na sinasabi sapagkat lahat ng mga patanong ay mayroon din namang kasagutan na hindi mo kayang sagutin. Kaya ako na ang sumasagot para sa iyo. Akalain mo yun, magbibigay ka ng mga examples. Kulang pa yung pampito, hindi mo mabanggit yung pagsipsip ng dugo ng iba para magkamit ng pera at iba pang bagay dito sa mundong ito. Yun lang naman ang para sa akin. O, naintindihan mo na, Brother Jose? Bye.